Matapos masaksihan ang nagkalat na dagwang bangkay ng mga mandirigma ng Jagal clan, agad silang sumakay sa kanilang mga kabayo at buong bilis na tumungo sa bahay ng Jagal clan, dumaan sa masukal na kagubatan. Biglang may naramdaman si Bayang at nagsabing, may labanan doon. Pagkarinig nito, agad na hininto ni Huwarin ang kanyang kabayo at mahina ngunit mariing sinabi, iwanan natin dito ang ating mga kabayo. Walang pag-aalinlangan, sinundan siya ng grupo at naglakad palalim sa kagubatan. Habang papalapit, unti-unti nilang narinig ang mga ingay ng labanan. Ang dalawang magkapatid ay nagkatinginan, halatang sabik sa paparating na labanan. Isa naman sa kanila ang naginat ng braso at napangiti, sabay sabing, ito na ang pangalawang laban natin matapos ang enkwentro laban sa lumilipad na demonic blood lion. Tara na! Ngunit bago pa sila makagalaw, agad na tinaas ni Huwarin ang kanyang espada, pinigilan silang tatlo. Nagtaka ang magkapatid, ngunit kalmado lamang si Huwarin at sinabing, unahin muna nating pagmasdan ang sitwasyon bago tayo sumugod. Napangiti si Jungkook at tumango. Sige, susundin natin ang utos ng ating pinuno, sagot niya habang sinusundan nila si Huwarin. Dahan-dahan silang nagtago sa mga palumpong. Mula roon, nasaksihan nila ang patuloy na matinding sagupaan ng mga mandirigma. Ngunit ang pinakanakapagpagulat sa kanila ay ang presensya ng isang babae, si Jagal Yohi, ang ginang ng Jagal clan. At sa kanyang likuran, si Jagal Bayek, ang panganay na anak ng patriarch ng Jagal clan. Nanlaki ang mata ni Huwarin sa kanyang nakita. Hindi ko sila nakita sa bundok kudang, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malinaw, isang misteryosong lalaki ang humakbang pasulong. Halatang siya ang kanilang pinuno. Itinaas nito ang kamay, isang hudyat para sa pagsalakay. Mula sa kadiliman, isang anino ang mabilis na lumusob patungo sa kinaroroonan ng Jagal clan. Isang mandirigma ang agad tumakbo upang tulungan si Jagal Yohi. Ngunit sa isang iglap, isang matalim na espada ang bumaon sa kanyang dibdib. Siya si Jagal O, ang kanilang tiyuhin. Nanlaki ang mata ni Jagal Yohi sa pagkagulat at takot. Naging saksi siya sa pagbagsak ng kanyang tiyuhin, duguan at walang buhay. Napuno ng takot at pangamba ang kanyang dibdib, habang si Huwarin naman ay unti-unting napuno ng galit sa kanyang nasaksihan. Ngunit pinigilan niya ang sarili, pilit na pinakalma ang kanyang isipan. Huminga siya ng malalim at tinanong ang kanyang mga kasama, may nakikilala ba kayo sa mga taong nakaputi? Agad na umiling si Bayang. Hindi ko sila kilala, sagot niya. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Huwarin. Hindi niya kilala ang mga ito sa kasalukuyang buhay niya, pero sa kanyang nakaraang buhay, tiyak na nakita na niya sila noon. Ang berdeng maskara na may sungay ng ahas, at ang kanilang puting kasuotan. Napabuntong hininga siya at mariing sinabi, walang duda, sila ang Green Blood Viper Squad. Napatingin sa kanya ang kanyang mga kasama. Sa hinaharap, sila ang magiging isa sa mga pinakamalupit at walang awang grupo ng mga mamamatay tao, patuloy ni Huwarin. Nagsimula ito matapos makuha ng isang lalaking nagngangalang Duksang ang isang pill of life, mula sa Green Blood Viper, isang maalamat na nilalang. Dahil doon, umakyat siya sa Divine Realm. Tumingin siya sa kanyang mga kasama, malamlam ang mga mata. At sila ang grupong nabuo sa kanyang assassins, ang mga mamamatay tao na may simbolo ng berdeng ulupong. Habang patuloy nilang pinapanood ang nagaganap na labanan, hindi mapigilan ni Huwarin ang magtanong sa kanyang sarili. Bakit nila inaatake ang Jagal clan? Nakaramdam siya ng matinding kaba sa kung ano ang maaaring maging resulta ng labanang ito. Napabuntong hininga siya at naiinis na nagsabi, malamang. Kung mayroon lang akong sapat na impormasyon tungkol sa kanila, makakahanap sana ako ng paraan para solusyonan ito. Samantala, patuloy ang matinding sagupaan sa pagitan ng Jagal clan at ng mga mandirigmang nakaputi. Hindi pa rin alam ni Huwarin kung ano ang dapat niyang gawin. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting nalalapit sa pagkalipol ang Jagal clan. Isa-isa silang bumabagsak, ang ilan ay walang awang pinugutan ng ulo. Napuno ng matinding galit si Huwarin sa kanyang nasaksihan. Ramdam din ito ng kanyang mga kasamahan, kaya nag-aalalang nagtanong ang isa sa kanila, Huwarin, ayos ka lang ba? Ngunit tila hindi niya sila naririnig.
Hindi namamalayan ni Huarin na nagsisimula na siyang maglakad papalapit sa labanan. Mahina niyang bulong sa sarili, Huarin, anong kabaliwan ito? Muli niyang binalikan ang kanyang nagawa, nakamit na niya ang Taji Depth Heaven Tome at pati na rin ang Demonic Poison Stone Flower. Hawak niya ngayon ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, handang lumaban. Ikaw mismo ang nagsabi, babalik ka para tapusin ang martial arts ng inyong angkan at baguhin ang hinaharap. Napahinto siya. Sinabi ko nga iyon, kaya bakit ako sumusugod ngayon? Hindi niya namamalayan kung saan ang gumagalaw ang kanyang katawan. Ramdam sa kanyang presensya ang nakakatakot na murderous intent habang pinakawalan niya ang kanyang espada. Bigla, isang mandirigma mula sa Green Blood Viper Squad ang sumugod sa magkapatid na Jaegal. Ang patalim nito ay nakatutok kay Jaegal Yohi, handang kitilin ang kanyang buhay. Nanlaki ang mata ng dalaga, hindi siya makagalaw sa tindi ng takot. Ngunit bago pa man sumapit ang patalim sa kanya, isang anino ang biglang lumitaw sa harapan niya. Isang mabilis na paghiwa, at sa isang iglap, napugutan ng ulo ang umatake. Naguluhan ang kanyang kapatid. Sino yun? Kasabay nito, isang lalaking may berdeng maskarang may sungay ng ahas ang nakamasid, tila nagmamasid sa pangyayari. Gulat na gulat si Jaegal Yohi. Alam niyang nakita na niya ang taong ito noon, pero saan? Dahan-daang humarap ang lalaking iyon, at sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niya. Ako si Yong Huarin ng Tianzhong Clan. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, tahimik lamang na pinagmasdan siya ng lalaking may berdeng maskara. Ilang saglit lang ang lumipas bago siya nag-utos, patayin sila. Mabilis na sumugod ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang lumitaw ang mga kasamahan ni Huarin, sumusuporta sa kanilang young master. Napatigil ang mga kalaban nang makita nilang may backup si Huarin mula sa Jaegal clan. Si Jaegal Baek, ang panganay na anak ng patriarch, ay nanlaki ang mata sa pagkagulat. Siya nga ba talaga si Yong Huarin? Hindi siya makapaniwala. Ang Huarin na kilala niya ay masyadong mahina at sakitin noon. Napailing siya at marahang nagsabi, matagal na tayong hindi nagkita. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Huarin. Hindi ito ang tamang oras para sa usapang ganyan. Habang pinagmamasdan ni Jaegal Baek si Huarin, hindi niya mapigilan ang magtaka. Paano siya nagbago ng ganito sa loob lang ng isang taon? Hindi lamang siya, kundi pati ang lalaking may berdeng maskara ay napaisip din. Sa malamig na boses, nagtanong siya, sino kayo? Lalo ka na, sabay tingin kay Huarin. Ngunit ngumiti lang si Huarin ng bahagya at walang pakialam na sumagot. Sino nga ba? Mga taong napadaan lang at nagkukwento sa inyo. Pagkarinig sa mapanuyang pangungusap, tahimik na nakatitig lang ang lalaking may berdeng maskara ng ahas na may sungay sa kanila. Hinawakan niya ang kanyang espada at malamig na sinabi, wala rin namang saysay. Mamamatay kayong lahat dito. Biglang nakaramdam ng kaba si Huarin. Alam niyang hindi nila kayang manalo sa isang harapang labanan. Bagamat nag-aalinlangan, sinabi rin niya na kahit walang kalamangan sa bilang ang kalaban, hindi na kayang lumaban ng Jaegal clan sa kasalukuyang kalagayan nila. Habang nasa unahan at nakamasid sa kalaban, nagdesisyon si Huarin. Kailangan kong tiyakin na makakalabas tayong lahat ng buhay. May iniisip siyang plano, ngunit biglang sumingit si Bayang at humakbang pauna. Ako ang lalaban sa kanila. Aniya. Ngunit natawa lang ang lalaking may maskarang ahas at hinubad ang bahid ng awa sa kanyang tinig. Kanina ka pa nagmamagaling, pero ngayon magtatago ka na lang sa likod ng babae. Sabay tutok ng espada sa kanila. Dahil doon, biglang nagliyab ang damdamin ng ating Chad. Napamura siya at pasiga na sinagot ang kalaban. Mga hampas lupa kayo. Kailan pa ako nagtago? Hindi ko kailangang magtago. Lalaban ako. Hinugot niya ang kanyang espada, handang harapin ang laban. Umiti ang lalaking may maskarang ahas. Mga hanggal na bata. At sa isang iglap, sumugod si Huarin. Nagulat si Bayang at napasigaw. Huarin, tumigil ka. Pipigilan na sana niya ito ngunit hinawakan siya ng isa pa nilang kasama sa balikat. Hintayin mo lang, Aniya. Ang batang Panginoon na kilala natin noon, wala na siya. Manood na lang tayo saglit. Samantala, galit na galit si Chad.
Dir-diretso siyang sumugod at walang pag-aalinlangang inihataw ang espada. Papatayin kita sa isang hampas. Nakasimangot si Namwook habang nakapikit, nag-aalalang iniisip kung kilala pa ba talaga nila si Hwarin. Sa kabilang banda, ang lalaking may maskarang ahas ay labis ang kasiyahan, animoy baliw na natutuwa sa sagupaan. Ganun lang ba ang kailangan para lumabas ang galit mo? Ngunit tuloy lang si Hwarin sa kanyang pagsugod, tila wala ng sariling bait. Nakapang-isi ang maskarang ahas, pero bigla siyang natigilan. May kakaibang pakiramdam. Bahagyang umatras si Hwarin at binago ang posisyon ng kanyang espada. Sa isang iglap, biglang sumugod si Chad sa ibang paraan, at sa isang mabilis na paghiwa, naputol ang daliri ng kanyang kalaban. Nagulat at natuwa ng sabay ang grupo ni Hwarin sa nasaksihan nila. Samantala, ang mga tauhan ng lalaking may maskarang ahas ay nag-alala at dali-daling lumapit sa kanilang pinuno. Ang leader ng Viper Squad, ang lalaking may maskarang ahas, ay tila natulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kamay, kung saan patuloy na pumapatak ang dugo mula sa naputol niyang daliri. Ngunit sa kabila ng lahat, si Hwarin ay bahagyang napangiwi. Dapat buong braso mo ang naputol, aniya, ramdam ang pagkadesperado. Ngunit kahit na bahagyang nabawasan ang pinsala, nagawa pa rin ng maskarang ahas na bawasan ang natamong sugat sa pamamagitan ng pagpapaikot ng kanyang braso, kahit pa bahagyang nablangko ang kanyang paningin. Sa halip na menas, biglang ngumiti si Hwarin. Nakuha ko ang gusto kong makuha. At sa mabagal ngunit tiyak na mga hakbang, lumapit siya sa lalaking may maskarang ahas. Biglang tumakbo si Bayang palapit, tinangka siyang pigilan. Delikado. Huwag kang lumapit sa kalaban. Ngunit muling hamarang si Jungkook at hinawakan siya sa balikat. Bakit nyo na naman ginagawa ito? Napipilitang tanong ni Bayang, halatang hindi maintindihan ang mga kasama niya. Samantala, hindi bumagal ang hakbang ni Hwarin. Ang kailangan ko lang ay isang sandali ng kalamangan. Tumingin siya sa pinuno ng Viper Squad. Mula ngayon, sugal na ang lahat. Nagtagpo ang matalim na titig ni Hwarin at ng leader ng Viper Squad. Kapwa sila puno ng matinding determinasyon. At sa wakas, bamuka ang labi ni Hwarin at may mabigat na sinabi. Iparating kay Duksang. Napatigil ang Viper Squad leader. Nagulantang siya sa narinig. Umiti si Hwarin sa kanya at sinabi. Ako rin, mula sa Hidden Saint Cult. Pinagmasdan ni Hwarin ang lahat ng naroon, mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay habang iniisip kung paano niya mailigtas ang bawat isa sa kanila mula sa mapanganib na sitwasyong ito, laban sa pinakamatinding organisasyon ng mga mamamatay tao sa hinaharap. Matalim ang tingin ni Hwarin, katulad ng leader ng Viper Squad na kaharap niya. Bigla siyang nagsalita, na siyang ikinagulat ng lahat. Ipaabot kay Squad Leader Duksang. Nagimbal ang mga tauhan ng Viper Squad sa kanyang sinabi. Ngunit sa halip na matakot, isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa labi ni Hwarin. Ako rin ay mula sa Hidden Saint Cult. Samantala, hindi mapakali sina Bayang at ang iba pang kasamahan. Hindi nila maintindihan kung bakit napakalapit ng kanilang Panginoon sa kalaban. May sinasabi siya sa kanila, ani Jungkook, pero hindi ko marinig kung ano. Nag-isip siya sandali, saka nagsalita muli. Gumagamit siya ng sound transmission technique. Nanlaki ang mata ni Bayang. Hindi madaling matutunan ang teknik na yan. Kailan pa ito natutunan ng ating Panginoon? Sa kabilang banda, nagpatuloy ang palihim na pag-uusap ni Hwarin at ng pinuno ng Viper Squad gamit ang kanilang sound transmission technique. Mapapatawad ng dakilang pinuno ng Viper Squad ang lalaking may maskara kung ipaparating mo ito sa kanya, sabi ni Hwarin. At kung aalis na kayo ngayon. Napasinghap ang lalaking may maskarang hugis ahas. Paano mo nalaman ang pangalan ng aming squad leader? Sino ka ba talaga? Matalim ang pag-iisip ni Hwarin. Alam niyang nagdududa pa rin ang mga ito sa kanya, kahit pa nasambit niya ang pangalan ng pinuno nila. Ibinaba niya ang kanyang tingin, saka bumantong hininga. Sasagutin ko ang tanong niyo ngayon. Agad namang naghanda ang mga tauhan ng Viper Squad upang umatake. Kita sa kanilang mga mata ang matinding pag-aalinlangan kay Hwarin. Ngunit seryosong tumingin si Hwarin sa kanila at nagsalita, 5 taon na ang nakalipas mula nang wasaki ng Three Demonic Heavens ang Hidden Saint Cult. Naroon ako noong mangyari iyon.
Nagulumihanan ang lalaking may maskarang hugis ahas. Ibig mong sabihin, isa ka sa mga taong gustong buhayin muli ang Hidden Saint Cult. Hindi umiwas ng tingin si Huarin. Hindi, aniya. Isa ako sa mga lalaking nagmula sa Hidden Saint Cult. Sa narinig, biglang sumugod ang lalaking may maskarang ahas at itinutok ang kanyang espada sa leeg ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Bayang at ng iba pa nilang kasamahan sa nakita. Panginoon! Sigaw nila sa gitna ng tensyonado at delikadong sitwasyon. Nagbalik ang eksena sa pagitan ni Huarin at ng lalaking may maskarang ahas, habang nakatutok pa rin ang espada nito sa binata. Isa ka lang bata na halos wala pang 20 taong gulang, ani ng lalaking may maskara. Ngunit alam mo ang pangalan ng squad leader pati na rin ang tungkol sa Hidden Saint Cult. Patuloy ang kanyang pagdududa, tinatitigan si Huarin ng matalim. Napakahirap paniwalaan ang mga sinasabi mo, dagdag pa niya. Gayunpaman, nagpatuloy siya. Ngunit maniniwala ako sa iyo kung masasagot mo ang isang tanong ko. Saang langit ng Hidden Saint Cult kakabilang? Natigilan si Huarin sa tanong na yon. Alam niyang sinusubukan siyang hulihin ng lalaking may maskarang ahas. Nagbago ang eksena at bumalik sa kanyang mga kaalaman tungkol sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ang Hidden Saint Cult ay hindi na isang nagkakaisang grupo kundi isang alyansa ng 3 pangkat. Mayroong Sun Saint Cult na naghahangad ng kapangyarihan higit sa lahat. Mayroong Moon Saint Cult na sumusunod sa landas ng relihiyon. At mayroong Hidden Saint Cult na siyang tagapamagitan ng 2 grupo. Habang nananatiling kalmado ang ekspresyon ni Huarin, binanggit niya na kilala na kung saan kabilang ang Green Blood Viper Squad. Ipinaliwanag niya na hindi iisiping gagawa ng isang organisasyon ng mga mamamatay tao ang Moon Saint Cult o ang Hidden Saint Cult. Ngunit may logika kung ang Sun Saint Cult ang gagawa nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na tila naguguluhan, saka sinabi, ngunit hindi ibig sabihin na imposible para sa Moon Saint Cult o Hidden Saint Cult na lumikha ng isa. Hindi pa rin niya alam ang tamang sagot, ngunit alam niyang ito ay isang sugal. At tulad ng palagi niyang ginagawa, sinabi niya sa sarili na mas mabuting ipusta ang lahat sa pinakamalamang na sagot. Pagkatapos, ngumiti siya at tumingin ng diretso sa lalaking may maskara. Ako ay mula sa Sun Saint Cult. Matamon silang nagtitigan. Walang nagpakita ng emosyon o reaksyon. Bigla, bumaling ang pinuno ng Viper Squad sa kanyang mga kasamahan. Atras tayo. Sa isang iglap, bigla silang naglaho na parang wala lang nangyari. Nanginginig si Huarin matapos ang pangyayari. Biglang bumuga ng dugo ang kanyang bibig. Agad niyang naalala ang tinamong atake mula sa lalaking may maskara, nagkaroon siya ng malalim na internal injury. Dahan-dahan siyang nanghina, unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Nagsimulang mawala ang kanyang malay. Sa huling sandali bago siya mawala ng ulirat, nakita niya si Bayang na pasigaw na tinatawag ang kanyang pangalan, patakbong papalapit sa kanya. Pagsapit ng hapon, nananatiling tahimik ang kagubatan, ngunit ramdam ang bigat ng mga naganap. Unti-unting nagkamalay si Huarin. Habang nakahiga, naririnig niya ang ilang tao na nag-uusap, kailangan daw nilang tapusin ang trabaho bago lumubog ang araw. Ang iba naman ay nagmamadali sa kanilang ginagawa. Sa paligid, may mga mandirigma mula sa Jaegal clan na nagbabantay. Samantala, abala ang 2 magkapatid sa pag-aayos ng mga bangkay. Isang sandali pa, at sinabi ng isa na natapos na sila. Habang nasa kalagitnaan pa ng ulirat si Huarin, napansin niyang may isang taong nasa tabi niya. Nang tingnan niya ito, bumungad sa kanya ang dalagang mula sa angkan ng Jaegal, si Jaegal Yohi. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Jaegal Yohi. Sa halip, may itinapon itong bagay sa kanya at inutusan siyang kunin ito. Agad niya itong sinalo, sa kadahan-daang binuksan ang kanyang palad. Isang gamot na pills. Gamot yan mula sa angkan ng Jaegal, malamig na paliwanag ni Jaegal Yohi. Makakatulong yan sa mga sugat mo sa loob ng katawan. Tiningnan ni Huarin ang dalaga at bahagyang ngumiti. Ayos lang ako, aniya. Hindi ko kayo tinulungan para may makuha akong kapalit. Napabuntong hininga si Jaegal Yohi, saka biglang lumingon paarap kay Huarin. Tila iritado ang ekspresyon nito. Kukunin mo lang ba yan kung magmamakaawa pa ako?
Aniya, bago pa dagdagan ng mas matigas na tono, basta tanggapin mo na lang. Pagkasabi noon, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin ni Huarin, bahagyang bumagal ang kanyang hakbang at marahang sinabi, "Salamat, sa ginawa mo." Natigilan si Huarin. Para bang hindi siya makapaniwala sa narinig. Maya-maya, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi ko alam na may cute na side pala si Jaegal Yohee, bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagpatuloy sa pag-iisip, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat, dahilan para siya'y mapatalon sa gulat. Hoy! Ano ba? Agad niyang nilinggan ang taong gumawa noon. Si Bayang. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. Hindi mo ba alam? Bihirang ibigay ang gamot na yan. Para lang yan sa mga direktang tagapagmana ng angkan ng Jaegal, paliwanag ni Bayang. Kaya hindi ko inasahan na ibibigay yan sa iyo ni Jaegal Yohee. Napangiwi si Huarin at nagreklamo. Pwede bang gawing mas halata ang presensya mo? Halos atakihin ako sa puso sa ginagawa mo. Ngunit bago pa siya matapos sa pagsasalita, agad siyang sininghalan ni Bayang. Ako pa ang may kasalanan. Mas natakot ako sa ginawa mong kamikazeng pagsugod kanina. Hindi pa siya nakontento at pinagpatuloy ang panenermon kay Huarin. Akala ko talaga na baliw ka na nang bigla ka na lang sumugod sa mga assassin. Ano bang iniisip mo? Halos hindi makasagot si Huarin. Ginawa ko lang yun para iligtas ang lahat. Ngunit bigla na lang natahimik si Bayang. Dahan-daang ibinaba ang ulo at ipinatong ito sa likod ni Huarin. Mahinang boses ang sumunod na lumabas mula sa kanya. Huarin, bakit parang ang laki ng pinagbago mo? Nagulat si Huarin sa narinig. Napatingin siya kay Bayang, at doon niya napansin ang lungkot sa mga mata nito. Alam mo ba, ilang buwan pa lang ang nakakalipas, matindi ang galit mo sa mundo, pati na rin sa sarili mo, mahinang sabi ni Bayang. Bawat araw na dumaan, para kang nabubuhay sa impyerno. Saglit siyang natigilan bago nagpatuloy. Yan ang Huarin na nakilala ko noon, pero ngayon, hindi ko inaasahan ang ginawa mo. Isinugol mo ang buhay mo para sa aming lahat. Mula sa lungkot, bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Bayang. Nakakabilib ka, at ipinagmamalaki kita. Ngunit kasabay ng mga salitang iyon, may bumagabag din sa kanya. Pero gusto kong malaman, ano ba talaga ang nagtutulak sa iyo para gawin ang lahat ng to? Natulala si Huarin. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Bayang. Para siyang nataman sa mismong puso. Bubuksan na sana niya ang bibig para magsalita, pero sa halip, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding lungkot. Hindi niya napigilan ang pangingilid ng kanyang mga luha. Muling sumagi sa isip niya ang hinaharap na kanyang pinanggalingan, ang hinaharap na punong-puno ng paghihirap at trahedya, hindi lang para sa kanya, kundi para rin kay Bayang at sa kanyang pamilya. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, parang pilit niyang kinakapitan ang sarili. Sa isang mahina ngunit matatag na tinig, marahang sinabi ni Huarin, ginagawa ko lang ang lahat ng makakaya ko, para wala akong pagsisihan sa hinaharap.